Ang ikatlong linggo ng Nobyembre, taon-taon na idineklara bilang Drug Abuse Prevention and Control Week. Ito'y upang maipromote at mapalawig pang public awareness laban sa masamang epekto po ng paggamit ng illegal na gamot. Kaya naman patungkol dyan ay ating pag-uusapan ngayong Miyerkules sa Say ni Doc at makakasama natin para dyan si Dr. Marwin Bello mula sa Department of Health. Doc Marwin. Magandang umaga mga ka-RSP. Ako po si Dr. Marwin Bello mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon ay aalamin natin kung ano ang Say ni Doc pagdating sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Alam nyo ba na idineklara ang ikatlong linggo ng buwan ng Nobyembre kada taon bilang Drug Abuse Prevention and Control Week? Ito ay dahil sa bisa ng Presidential Proclamation No. 124 na inaprubahan noong November 26, 2001. Hindi pa man ngayon ang ikatlong linggo ng Nobyembre, ngayon pa lang ay pag-uusapan na natin kung ano ba ang epekto ng drug abuse hindi lamang sa kalusugan kundi maging sa social, economic at maging sa political development ng ating bansa. At ang makakasama natin para dyan ay si Dr. Jose Bienvenido Liabres mula sa DAT-TRC Las Piñas. Magandang umaga, Dr. Liabres. Welcome dito sa Say ni Doc at sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning din, Dr. Marwin Bello. Ang unang tanong ko ay, ano ang kasalukuyang lagay ng drug abuse sa Pilipinas? Okay. Ang drug abuse or medically kung tawagin po natin ay substance use disorder ay isang napakalaking problema hindi lang ng Pilipinas pati ng ibang mga bansa. Included na dyan yung mga first world countries kung tawagin natin. Dito sa atin, every 3 years may ginagawang pag-aaral yung ating partner agency, yung Dangerous Drugs Board. Itong study na to, kung tawagin ay the National Household Survey on the Patterns and Trends of Substance Abuse, dito natin malalaman kung gaano kalaki ba ang problema natin sa Pilipinas. Ayon po sa pinaka-latest na study nila, meron tayong 1.67 million Filipinos that are currently using drugs at this point in time. Marami-rami. Marami-rami po yan. That's around 2% of those aged between 12 to 64. So yun po ay isang napakalaking health problem po na kailangan tugunan po natin dito. Sa ngayon, Dr. Liabres, ano ang droga na karaniwang ginagamit ng mga tao dito sa Pilipinas? Okay, dalawa po ang pinaka-major na drugs na ginagamit. Sa streets po natin, ang nangunguna ay marijuana. Sumusunod po dyan yung methamphetamine or tinatawag nating shabu. Opo, yung shabu na yan, so yun ang dalawa. Pero meron din po mga ibang drugs na nakakapasok, although konti lang. Ito yung cocaine, ecstasy, and to some extent po yung mga pain relievers natin, opiates kung tawagin. Mga mahal. Opo, so, pero small lang po yun. Pero ang pinakamalaking problema talaga natin is marijuana at saka shabu. Yan, kasi medyo mura, ano, Doc, ang bayad Yan ng po. bayan. Correct so, paano natin malalaman kung ang isang tao ay nalulung na dito sa droga? Napakagandang tanong. Hindi po madali, no? It's basically, we do not make a diagnosis immediately. But there are things na makikita natin para makapagsuspetsa po tayo na gumagamit sila ng droga. Unang-unang napapansin natin ay yung pagbabago ng pag-uugali. Changes in behavior. Kasi po, pag gumagamit tayo ng pinagbabawal na gamot, nagbabago ang pag-uugali natin. So, pag tumira po sila, pag nawala yung tama o tinatawag nilang nalolobat na, bagsak naman ng katawan, pagod, inaantok, tulog ng tulog. So, nagiging parang cycle po ito. High, titira sila high, babagsak ang katawan pag nawala yung tama. So, makikita nyo yung pattern of changes in behavior. Habang tumatagal, makikita nyo rin po na nagkakaroon ng pagbabago sa katawan. Especially po dito sa ating shabu. Makikita nyo po, medyo pumapayat pa yan, lumulubog yung mukha, natutuyo yung balat, lubog ang mga mata. Dumadating sa point minsan na nagkandasira-sira po yung ngipin nila, kung tawagin natin ay meth mouth. And also, makakakita tayo ng ibang mga sintomas na napapabayaan ng katawan nila. Yan, napakarami pala ang epekto ng droga sa katawan. Maliban yan sa nangyayari sa katawan ng tao, Doc, ano pa yung mga ibang epekto niya sa pamilya, sa lipunan at iba pa? Okay.
So, ang isang drug user, di syempre, experimenter sa simula yan hanggang sa lumala ng lumala at maging talamak na or severe ang substance use disorder niya. Napapabayaan na niya yung mga obligasyon sa buhay. Napapabayaan Yes. pamilya. Number 2, paminsan-minsan, pag medyo nagiging magulo siya during high, nakakagulo po yan sa komunidad natin. Hindi naman palagi, pero paminsan-minsan nakakakita tayo ng isang drug user na nagiging problema na nakakarating sa barangayan o minsan naman law enforcement na natin ang sumusupil sa kanila. So it can have a very big effect on family and also on the community and also sa mga factories natin, work. Ikaw ay high, nagmamaneho ka ng bus for example, mas prone ka na sa aksidente. Marami kang kasama, baka may matamaan ka pang iba. So, ang problema po sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, hindi lang sa tao mismo, pati pamilya, pati komunidad, pati na rin sa trabaho. It will make you feel good in the beginning, pero unti-unti kanyang sinisira. Nagkakaroon ng pagbabago sa brain mo, especially sa mga chemicals ng brain mo, kung tawagin natin ay neurotransmitters. Pag nagulo na po yan, unti-unti ka nang nagde-deteriorate. Yan. Kapag ang isang tao ay nalulung na sa droga, ano po yung kailangan gawin sa kanya o kailangan niyang matanggap na serbisyo para sa ganun ay maibsan ang kanyang kalagayan? That's a very good question. Marami po tayong iba-ibang pamamaraan kung paano tulungan ng isang drug dependent. Pinakauna sa lahat po, kailangan nating i-assess kung gaano ba kalulong na siya sa droga. So, una muna, mild muna yan, or sometimes what we call experimenters or occasional users. Pwede yan sa tinatawag community-based drug rehabilitation. Nakakatulong din sa kanila yung iba-ibang uri ng counseling, psychotherapy, cognitive behavioral therapy. Now, higher up, yung mga moderate substance use disorders, meron po tayo mga outpatient programs. Kadalasan makikita nyo yan sa mga drug rehab centers po natin sa Department of Health. So, meron po silang regular na pinupuntahan, na namomonitor sila, nagkakaroon sila ng programa for rehabilitation. At the same time also po, habang nandun sila sa outpatient program, nananatili pa rin sila na productive. So we hope that they can continue to work, they can continue to study, but they have to report regularly for outpatient treatment. Ngayon, pag sinabi na nating severe substance use disorder, ito na yung mga pasyente natin na dysfunctional na kung tawagin. Napapabayaan na po lahat. Since they are dysfunctional already, mas malalim na programa ng rehabilitasyon ang kailangan nila. Ito po ay mga ina-admit na natin sa rehabilitation center, dumadaan sila sa mga behavioral therapies, family therapies, intensive counseling, at marami pa pong ibang mga programa. Basta dyan, Doc, sa inyong sinabi, may pag-asa ba ang isang taong nalulong na sa droga na bumalik sa kanyang normal na kalagayan bago siya naging drug addict pagkatapos ng rehabilitasyon? Ang drug abuse po, ang drug user natin, ay may pag-asa pa. Sila po ay nagagamot. Marami na ho tayong mga natulungan na nagbalik na sa maayos na buhay. Wow. Nagiging productive members of the society and very helpful sa family. So, once po na naiayos na natin, naturuan na natin sila on how to handle things, napalakas na natin yung tinatawag nating psychological defense mechanisms nila, then they can go back to society and be very helpful, not just for the family, pero pati na rin po sa komunidad at sa society natin. So, ang substance use ay treatable. Wow. So, halimbawa, Doc, nandun kayo sa .PRC ng Las Piñas. May bayad po ba yung mga tao na nag-access ng drug rehabilitation doon? So, ang payment po natin is socialized. So, di ba, kung medyo financially incapacitated kayo or indigent man kayo, binibigay po natin ng libre yan, sagot na po ng pamahalaan ang ating rehabilitation. However, kung medyo naman meron tayong kayo ng konti, meron tayong tinatawag na cost sharing. For a very minimal amount, napakaliit na amount, mag-share lang kayo dun sa rehabilitation. But the bulk of the cost of the rehabilitation ng pasyente natin ay sinasagot po ng ating pamahalaan. Prevention is best kung i-improve po natin ang kaalaman natin tungkol sa pinagbabawal na gamot through the legitimate sources of information.
Muli ay nakasama natin si Dr. Jose Bienvenido Liabres. Maraming salamat, Doc, sa pagbabahagi sa amin ng inyong kaalaman. Ako pong muli, si Dr. Marwin Bello, ang inyong kasangga sa kalusugan. Kita-kits tayo next week, mga ka-RSP.